Hindi maipagkaila na sobrang laking kumpanya ang SM. Noong wala pa akong kaalam-alam about investing, about personal finance, syempre nakikita ko yung mga building, mga SM malls, di ba? At kumbaga parang iniisip ko lang noon, grabe no, talagang yung mga taong ito ay sila lang talaga ang yumayaman. Paano kaya talaga nila nagawa na mapadami pa yung negosyo nila? So talagang walang kaalam-alam. Pero, noong ako ay namulat na, nagkaroon ng kaalaman, talagang na-amaze ako. Dahil nga, meron na akong 3 types of investment involving SM. Nagsimula yung aking pag-i-invest sa SM sa 3 paraan noong ako ay nagsimulang mag-decide na gusto kong matuto. Kasi kapag wala tayong alam, hindi natin alam din kung paano gagawin. And nung moment na nag-invest ako ng financial education, doon nagsimula. At syempre, ang una talaga na tumatak sa akin ay through mutual fund. Dahil kapag ikaw ay nag-invest sa mutual fund, nakikibakas ka sa mga malalaking company na kung saan kasama na po dyan ang SM. At ang kagandahan sa mutual fund investment, napakamura ang halaga na maaari mong ipang-invest, kumbaga napaka-affordable nung initial capital for you to have investment sa mutual fund. Kaya nga, actually, nung natuto ako, lubog ako sa utang. Kaya sabi ko, ay, ito yung swak sa akin. Kasi nga, mura ang puhunan. At syempre, sa isang mutual fund, hindi kailangang maging expert para magiging investor or magiging kasosyo ng SM dahil meron ng tinatawag na fund manager. At ang fund manager, ang siyang magde-decide kung anong kumpanya ang kanyang ilalagay doon sa ginagawa niyang investment portfolio. So ito po, ang ilan sa mga mutual fund account na meron akong account. So katulad nitong Soldivo Strategic Growth Fund, so makikita mo dito sa kanilang fund fact sheet, sa kanyang investment portfolio, sa top 10 holdings as of March 2021, nandito ang SM Investment Corporations at ang SM Prime Holdings. So makikita natin na kapag nag-invest ka sa mutual fund na ito, ang pera mo, 12.72% nakalagay sa SM Investment Corporation at 7.49% nakalagay naman sa SM Prime Holdings, di ba? Again, sinong pumili nito? Sinong nag-decide? Ang fund manager ng Soldivo Strategic Growth Fund. Another account ko sa mutual fund ay sa PhilEquity na meron ding lamang SM, di ba? So 13% and 7% ang nilagay ng fund manager ng PhilEquity sa SM Investment Corp at saka sa SM Prime Holdings, di ba? And another account na meron din ako ay yung sa Atram Philippine Equity Opportunity Fund. Dito makikita mo, di ba? Na palagi sa mga portfolio ng mga mutual fund ay nandun present palagi ang SM Investment Corporation at saka ang SM Prime Holdings. So kapag magre-research ka, pag sinasabing mutual fund, syempre you need to know, di ba, yung mga top performing mutual fund. Normally, lalo na kapag equity type of mutual fund, ang laman talaga ng kanilang mga investment portfolio or yung kasama sa top 10 holdings nila ay SM Investment Corporation. Hindi na kailangan pang itanong kung bakit, di ba? Of course, isa yan sa pinakamalaking kumpanya dito sa Pilipinas. At ang pinakamaganda, when we talk about mutual fund investment, kumbaga ito, syempre ikaw magde-decide na 1,000 lang ba every month, 500 pesos every month, di ba? So, ibig sabihin, nakikibakas ka na nakabili ka doon sa mga malalaking kumpanya katulad ng SM. At ang pangalawa ay through direct stocks naman. Of course, no? So, I also have a shares of stocks directly sa SM doing direct stock market investing. Of course, kailangan mong maintindihan kapag direct stocks, kailangan mo na talagang mag-open ng account dito. Ibig sabihin, mag-open ng account sa isang online brokerage company. So, dito sa direct stocks, ang magiging puhunan mo dito, depende kung ilang shares ang nais mong bilhin. So, as of this moment, diba, ang price po ng SM ay
bumaba ng 998 at ang kanyang board lot ay 5 shares. So, 5 shares, multiply mo by this price, so yun po yung magiging puhunan mo. So, meron din akong account sa direct stocks, meron akong hawak na SM Investment Corporation. So, kumbaga, kapag that investment, di ba, kumbaga mag-appreciate in value, so yun yung tinatawag na capital gain. And ang pangatlo ay through real estate. Yes, di ba? So, syempre, isa sa mga pinaka-premium na real estate company dito sa Pilipinas ay ang SMDC, di ba? Kung saan-saan, meron talaga silang mga project, di ba? Mga buildings, mga real estate investments. So, talaga namang hindi sayang or hindi mawawala talaga yung pera mo when you invest real estate with this brand, di ba? Kilalang-kilala ang brand ng SMDC. At alam niyo po ba, ito po yung meron akong unit, 2 unit na po yung aking ininvest sa SMDC, sa Lane Residences sa Davao, at dito sa Ment Residences sa Makati. So, syempre, kailangan naintindihan natin. Ito, nag-jump ako to invest sa real estate kasi sabi ko, why not? No? This is the right time for me to diversify my investment portfolio by engaging na rin investing sa real estate. And of course, no, yan po dapat kailangan nating maintindihan kapag nag-invest tayo, mag-invest tayo dun sa matatag na, doon sa talagang ma-deliver yung project na kanilang na i-promise, diba? And of course, paano ko nalaman lahat ng ito at saan ko nagawa ng lahat ng ito? Nag-umpisa po yung kaalaman, yung pagkakaroon ko ng financial education when I enroll in IMG or International Marketing Group. Way back 2010, talagang umattend po ako ng orientation, and of course, along the way, nagustuhan ko talaga yung itinuturo dito sa International Marketing Group, kaya isa na rin ako sa nagtuturo. At ang IMG kasi, isang financial distribution company. So, hindi po siya insurance lang, hindi lang po siya mutual fund, or hindi lang po siya healthcare. Ang lawak, one-stop shop of all your financial needs. Kaya nga, ang sabi ko dito sa video na ito, naging investor ako ng SM because noong natuto ako about sa financial education na itinuturo ng IMG at ginawa ko yung natutunan ko at in-execute ko within sa IMG. Kasi dito sa IMG, maaari kang mag-invest through mutual fund kasi meron siya mga affiliated companies ng mutual fund. Ito po yung mga mutual fund companies na affiliated or kapartner ng IMG. So, halos meron akong account sa mga mutual fund companies na ito. At pinakita ko na sa inyo kanina na yung mga mutual fund, kumbaga meron silang iba't iba or kanya-kanyang mga investment portfolio. And pangalawa, dito sa IMG, meron pong access din for your direct stock, ang MyTrade. So meron din akong account sa MyTrade for my direct stock market investing. And of course, I own SM shares using this online trading platform. At ang pangatlo, maaari ka ding maka-access or maka-invest sa IMG ng mga real estate investment. Meron siyang kapartner, katulad ng SMDC. At ito po, nasa loob ng IMG portal, what's new, mga update. So meron po dito sa IMG, kapag ikaw ay kumuha ng sarili mong investment sa real estate, halimbawa sa SMDC, you will earn your own commission. Sarili mong investment, ikaw ang kikita doon sa commission, di ba? So talaga namang napaka-convenient, one-stop shop lahat talaga ang IMG in all your financial needs. Minaximize ko lang kung anong meron sa IMG portal ko. And of course, dito sa SM, kaya nga, nagugulat na lang ako di ba? Dahil I have accounts sa mutual fund, so I earn capital gain, cash dividend, and of course, in the future, rental income with SM. Bakit? Dahil investor niya ako. Through mutual fund, direct stock, and of course, real estate. Ngayon, kung bumibili ka, kung ikaw po ay nakikita mong SM na gano'n na kalaki, you have to make sure lang na ito rin ang magiging income mo with SM kapag nakisosyo ka sa kanya. Through mutual fund investment man yan, kung halimbawa, ikaw po ay medyo on budget pa, di ba? Napaka-simple lang naman ng mutual fund. Or, kung magle-level up ka, di may direct stock, mag-own ka ng direct shares ng SM. Or, kung meron ka pang extrang pera, of course, you can invest na with SMDC Real Estate Company.
I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din. They can invest SM through mutual funds or they can buy directly the stocks of SM sa online sa direct stock market investing. Or even, di ba, mag-participate na rin, mag-buy ng unit ng SM sa mga real estate investment nito. Huwag kang magtaka kung paano yumaman yung mga malalaking negosyante. Ang kailangan mong gawin, alamin kung paano maging kasosyo nila. Para din, kapag kasosyo ka na, kikita ka sa mga negosyo na kanilang pinapatakbo.